Okay guys, magandang araw at maayong adlaw sa lahat ng nanonood sa aking video. So by the way, paki-subscribe ang aking YouTube JLay Vlogs Official at don't forget to click the bell button para makareceive kayo ng notifications coming from YouTube if meron ako mga bagong video. So ang tatalakayin natin, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang mga strategy at target para manalo itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. So para sa akin, naniniwala ko na makakapasok si Kiko at si Bam sa Magic 12. So yan, ano kaya yung mga strategies at target para manalo itong dalawa. Ah, sa tingin ko, itong eleksyon na ito ay pinakamahirap at pinakamatinding eleksyon sa lahat ng mga senatorial elections. So itong election 2025 senatorial ay pinakamahirap at pinakamatindi. Bakit? Ang mga tumatakbo, ah, 6 to 7 ay incumbent senators. Anim dyan ay nais makabalik sa Senado, kasama yung dalawa dyan, si Kiko at si Bam. Meron kang tatlo na media and celebrity personality. Dalawa nanggaling na sa LGU. Yung isa ay galing sa kilalang pangalan na naging vice presidente, yung kanyang ama. At yung isa naman, pumasok sa LGU at ngayon, dati na nasa cabinet ng kasalukuyang administrasyon. So yan yung pag-uusapan natin, itong si Kiko at si Bam. So as a independent vlogger, sa independent voter, so wala tayong bias dito sa ating channel. Sa susunod na video ay pag-uusapan natin yung Team Duterte, no? Sa ating next video. So ngayon, si Kiko at si Bam. So ito yung sinabi ni Professor Richard G. Darian, isang political analyst, at meron siyang YouTube channel, meron siyang Facebook at TikTok. So ito yung sinabi niya. Uh, fact that Bam and Kiko can win seats in the next Senate without DDS votes. All you need is around 35 to 45% of total votes. And that means focus should be on gaining back pink enthusiasm and anti-Duterte solid North and independence can fill in the gap. So yan yung sinabi ni Richard Hidarian. Kasi sa mga vlog niya, naniniwala siya na makakapasok itong dalawa sa Magic 12. Itong si Richard Hidarian. Kaya lagi pinopromote niya, no, sa video itong si Kiko at si Bam. Pero sa tingin ko, hindi na sila opposition, no? Ang opposition na talaga itong kampo ng mga DDS, mga Duterte. Kasi sila yung pinaka-vocal against dito sa present administration kay PBBM. Kasi naghiwalay na kasi yung nagwatak na kasi yung yung red and green yung team. So mas vocal sila, mas ang opposition na talaga is Duterte. Si Bam at si Kiko, sabi nila ay independent na sila. So wala sila sa dalawa, sa red at sa green. So ang focus ng Bam at Kiko, si Bam, yung kanyang advocacy is education. Libre, uh, libre kolehiyo at trabaho. Ito naman si Kiko ay libre pagkain. So yung food security. So yan yung focus, no? Ang mas focus nila yung mga main issues sa ating society. Hindi yung mga political issue. So yan yung focus ng uh, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So ano yung tatlo na gagawin nila? Yung tatlong strategy at targets para makakuha ng boto, no? Uh, sa sinabi ni Richard Yardarian, all you need is around 35 to 45% of total votes. So una dyan, ang number one is ang Lenny Magic.
So, si Leni Robredo, noong 2022 elections ay nakakuha siya ng 15 million. Yan yung the highest vote sa lahat na naging runner-up sa mga president sa nagdaang vice presidential election. Presidential election. So si Leni Robredo nakakuha ng 15.1 million, 15.3 million. So yan yung nakuha niya last election. So yung unang campaign nila dyan sa Cavite ay nandun si Leni. So official niyang inendorso itong dalawa na si Pico at si Bam. Kaya malaking factor ito sa kanilang dalawa ang endorsement ni Leni. Important to kasi 15 million votes yan. At mga solid yan guys ha. Solid pa yan until now. Solid kakamping pa rin itong mga 15 million votes ni Leni Robredo. So yan. Pangalawa, kailangan din nila no ng celebrity, no? Celebrity at influencers. So itong dalawa, alam ko may connection ito. May connection na sila sa mga celebrity. Si Kiko Pangilinan, so kailangan niya yung Sharon Factor. So asawa niya si Miss Sharon Cuneta. Tapos meron pa siyang sikat na love team ngayon, yung Don Bell. So kailangan may ad sila, no? No, dapat may ad sila kasama si Sharon o di kaya yung love team na Don Bell kasi sikat na love team 'yon. Sa ngayon yung Don Bell kasi pamangkin ni Kiko itong si Donnie Pangilinan. Kaya ni Kiko yung mga ganito, no? Yung mga Don Bell. Tapos yung parokya ni Edgar, no? Nandoon sa rally ng Kiko and Bam sa Cavite. So malaking bagay yan, yung parokya ni Edgar. At kasi yung parang ko alam, pinsan ba ito, no? Yung si Chito Miranda. At ito naman si Bam Aquino ay alam nyo na pinsan niya si Chris Aquino. Si Chris Aquino, TV host, actress, endorser. At si Chris ay nag-endorse din siya ng mga politiko. Kaya malaking bagay yan kay Bam Aquino pag nandyan si Chris Aquino. Nandyan yung appearance ni Miss Chris. Alam ko si Miss Chris ngayon nagpapagaling. So sana kahit isang ads lang, no? To promote Bam Aquino. Kahit si Bimbi, no? Gagawa sila ng ads na to support Senator Bam Aquino. So kailangan talaga yung Aquino Magic dito kay Bam Aquino. Tapos naalala nyo yung 2007 si Noynoy Aquino, no? Yung senatorial elections niya. Sino yung mga nasa ads, yung mga endorsement niya, siyempre si mother niya, si President Cory. Tapos ang malaking factor diyan yung kay Chris Aquino, no? Yung kay Cory Aquino naman, yung kasama yung nanay niya is yung sabi niya, yung lagot ka sa nanay ko. Oh. So yan yung nagpanalo kay yung pinsan ni Bam, si Pinoy, noong 2007 election. So ganyan dapat yung strategy. Dapat sana yung ganyang ads, no? Dapat ganyan din yung ads ni Senator Bam. So Aquino Magic, no? Para kay Bam Aquino, at yung Sharon Factor at yung Don Bell para kay Kiko. At yung mga influencers, alam ko marami silang mga supporters, no? Maraming influencers ang sumusuporta sa kanila. So magaling itong mga influencers, yung mga vloggers na nasa social media na mag-promote, no? At kailangan talaga yung kanilang suporta, no? Kahit promotion dito sa dalawang ito. So celebrity and influencers. So kailangan din nila kasi meron silang mga fans at mga followers
Ang pangatlo dito ay yung mga independent voters, BBM supporters, at malay mo, mga DDS supporter. So, yan yung tatlo. Yung target number 3. So, sa independent voters, so ang problema nung 2019, bakit natalo yung Ocho Diretso, ay nakapokus lang sila sa kanilang base. Yun yung tinawag nilang dilawan. So ngayon, ang kulang talaga ay is independent voters. So around 40 to 50% ng boto natin, ayon sa survey, ay independent o wala silang pinapanigan, no? Kaya malaking bagay, no, na makuha ni Labama Kiko yung mga independent voters. So dapat yan, no, isa sa mga diligawan nila ay mga independent voters. Kasi nakalimutan na nila itong mga independent voters. Kaya natalo sila noong 2019. So mahalaga talaga yung voters coming from independent. Pangalawa, itong BBM supporters o mga loyalists na tinatawag. So, na-check ko, nabasa ko yung mga comment section sa halos mga 5 na BBM vlogger, no? Mula sa kanilang social media accounts, nabasa ko yung mga comment section nila at marami sa kanila, majority ay hindi nila iboboto, ah, hindi lahat, no? Hindi lahat ng mga kandidato ni PBBM, yung Alyansa ng Bagong Pilipinas, hindi lahat ay iboboto nila. So, ibig sabihin, hindi lahat, no? Hindi sila magto-12-0 doon sa kandidato ni PBBM. Siguro boboto sila yung sino yung mga gusto nila doon sa line-up ng administrasyon. So, sa mga nabasa ko, majority, hindi lahat magti-12-0 sa alyansa. Kasi may mga kandidato dyan sa administrasyon na namamangka sa dalawang ilog. So, yung pipiliin nila yung kanilang iboboto. So, may space doon para sa may space, no, para kay Kiko and Bam. So meron ako nang babasa na iboboto nila si Kiko at si Bam. So malaking bagay yan, no. Kailangan din nila ng voter coming from loyalists kasi hindi lahat ng Marcos supporter, Marcos loyalist ay diehard at panatiko. Merong mga Marcos loyalist na nag-iisip, no, at namimili kung sino yung pinaka-karapat-dapat dyan sa Senado. So, malaking chance yun at malaking tulong yun, no? Lalo na kay Kiko at kay Bam. Lalo na yung dalawang ito, no? Support, hindi naman sila sumusuporta sa lahat sa administrasyon, pero parang satisfied na sila lalo na sa foreign policy, no? Mas satisfied na ngayon si Kiko at si Bam sa nagagawa ni PBBM lalo na sa foreign policy. So, yung mga loyalists ay halos karamihan dyan, hindi nila iboboto lahat ng kandidato ng administrasyon. So, mga pili-pili lang. So, merong space para dito, lalo na kay Kiko and Bam. So, pangalawa, yan yung mga BBM supporters. Pangatlo, malay mo baka number 3, yung mga DDS supporter. So, alam ko, naniniwala ko hindi lahat ng mga Duterte supporter ay mga panatiko at diehard. Merong iba dyan ay nag-iisip, no? Nag-iisip sila kung sino yung karapat-dapat. Boboto sila kung sino, Duterte sila, pero boboto sila kung sino yung pinakarapat-dapat na umupo dyan sa Senado. So, itong si Bam Aquino, nung nakaraan, kasi binanatan kasi siya ni
binati ko siya ni Trillanes tungkol dito sa impeachment. Kasi sabi ni Bam, yung impeachment is a political issue. Kaya nagalit itong si Trillanes at binanatan siya. At yung ibang kakampik naman ay nagtampo dito kay Bam Aquino dahil sa sinabi niya tungkol sa impeachment na hindi daw ang impeachment ay isang political issue. So dito baka si Bam ay gusto lang siguro na makuha yung loob lalo na yung mga moderate na mga DDS supporter sa lalo na dyan sa Mindanao. So hindi lahat ng mga supporter ni Duterte ay mga fanatiko at diehard. So meron dyan mga uh, moderate lean na DDS. So pwede yan bumoto kay Kiko at Bam, lalo na independent ano na sila, no? Minded. So yan yung tatlong factors at strategies para manalo itong si Kiko at Bam. So naniniwala ko na may chance silang makapasok sa budget 12. So ano yung target na ilang milyon para manalo sa so ilang milyon ang target para manalo bilang senador. So para sa akin sa ngayon ang target mo halos mga 15.5 million to 16 million. So kung number 12 ka sa Senate, no, sa Senate race, ang kailangan mo is 15.5 million to 16 million. So yan yung main target mo para manalo as senator. So halimbawa, 15 million kay Lenny, diba? May 15 million votes from Lenny. Then, so ang kailangan mo para manalo is around 18 to 20 million. No? Yan yung target. No? Kung umabot ka ng 18 to 20 million, parang nasa 7 to 12 place. No? Kung number 12 ka, is around 15.5. Kasi nung 2022 election, si Jingo Estrada nakakuha ng 15 million. So, this year, around 15.5 to 16 million if nasa number 12 ka. Ako kung target ni Bam at Kiko is around 18 to 20 million. So, meron plus lalo na meron ka ng votes, no? Yung 15 million ni Lenny. So, dadagdagan mo na lang at least 3 million. Yan yung voters mula sa independent, yung mga BBM supporters, at malay mo DDS. So, abot yung 18 to 20 million. So, yan yung dapat targetin ni Bam at ni Kiko para manalo this coming 2025 senatorial election. So, yan lang ang ating tatalakayin sa ngayon, ang Bam Aquino at Kiko Pangilinan. So, maraming salamat at kita-kits tayo sa next video.